Kakagawa ko lang ng 3 operasyon, di ba? Namatay na ba ako? Nasaan ako? Pumunta ka sa impyerno at sabihin mo sa kanya. Nakapag-time travel ako, at napunta ako sa katawan ng isang namatay dahil sa pang-aapi ng isang mapanlinlang na babae, 100 kilo na walang kwentang reyna. Dahil ginamit ko ang iyong katawan, nabuhay muli. Ang mga kahihiyang dinanas mo, babayaran ko ng may interes para sa iyo. Nabuhay mula sa patay. Reyna, Hindi pala siya namatay. Ngayon, ako mismo ang papatay sa iyo. Bitawan mo ako. Babae, akala mo ba ako ay isang mahinang madaling apihin? Naglakas loob kang pumalo sa akin? Kyuyue, ano pang hinihintay mo? Patayin ninyo ang babaeng ito. Ano ang ginagawa ninyo? Emperador, iligtas mo ako. Nabaliw na ang reyna. Gusto niya akong patayin. Rebelde, sa seremonya ng Fengshan, pinahiya ang maharlikang pamilya. Ngayon ay naglakas loob ka pang patayin ng isang asawa ng emperador. Mga tauhan, dakpin ang masamang babaeng ito. Ikaw ang gustong pumatay sa akin. Tumahimik ka. Akala mo ba bulag ako? Si Wanro ay mahina, ni hindi mga has na apakan ng langgam. Sa kanya, kayang itulak ang iyong matabang katawan? Sa tansong tripod na iyon, may dugo ko pa. Ikaw ay napakapangit kumilos. Kung titingnan pa kita, masusuka ako sa isang bulag at walang pusong walang kwentang lalaki makipag-usap. Sayang lang ang laway. Shen Nangxing, naglakas loob kang saktan ako? Ito ang sinasaktan ko, ikaw na, bulag na walang pinipili. Mga tauhan, agad na tanggalin ang selyo ng Reyna Shen Nangxing. Ilagay ang masamang babaeng ito sa malamig na palasyo. Reyna, paano tayo mabubuhay mula ngayon? Bini-bini. Tingnan mo ang iyong pag-uugali. Bini-bini. Malubhang hormonal imbalance at pangmatagalang pagpapakain ng masasamang tao ng pagkain mataas sa asukal at taba, sobrang taba, hirap huminga, Qingdai. Huwag kang tumayo dyan. Linisin muna natin ang bahay na ito ng lubusan. Kahit papano, sa gabi, may matutulugan tayo. Opo, Reyna. Cellphone. Ang in-order mo kanina, marangyang natitiklop na upo ang higaan, ay naihatid na. Hindi ba ito ang in-order ko kahapon, sa cellphone? kahit saan ka naruroon, mag-order at agad na maihatid. Ito ba ang sinasabing, espesyal na kakayahan sa time travel? Matagumpay na naihatid. Reyna, ito ba ay mahi ka? Nagpakita ang Diyos. Hindi himala ang Diyos. Ikaw itong iyong reyna, hindi dapat mamatay. Uy, Reyna, ang Bureau ng Serbisyo ay nagdala para sa inyo ng tanghalian ngayong araw. Ang malamig na palasyo ay malayo. Ito ay espesyal na inihanda para sa inyo, na maingat na piniling pagkain. Bumalik ka at sabihin sa departamento ng panloob na mga walang kwentang alipin. Kahit na ako ay bumagsak, hindi karapat dapat sa inyong grupo na mga walang kwentang unit na apakan ako, Liz. Panahon na upang pagandahin ang buhay. Naku, ang unan na ito ay mas malambot pa sa ulap. Mahal na ginang, ang galing naman ng mahika ninyo. Maliit na mahi ka lang, madali kang magulat ah. Lumapit ka, kain muna tayo. Mahal na ginang, huwag po. Itong itim na tubig. Bakit ito bumubula mag-isa? Baka ito ay nakamamatay na lason na kyanto? Lason sa ulo mo, ito ay masayang inumin. Kumain ka na agad, pagkabusog, magkakaroon ka ng lakas. Linisin natin itong sirang bakuran. Ang sarap talaga. Mahal na ginang, ang balat ay mas malutong pa sa chicharon at ang laman ay sumasabog ang katas. Sa buong buhay ko, hindi pa ako kumain ng ganito na sarap na pagkain. Sino yan sa labas? Ang mukhang ito ay ang anak ng dating may-ari ng katawan, ang prinsesa na si Zining. Mahal na prinsesa, sa kalagitnaan ng gabi, bakit po kayo nag-iisa dumating sa mapanglaw na palasyo? Ah? Ning, lumapit ka. Dahan-dahan kumain. Walang makikipag-agaw sa'yo. Ina, ngayong gabi, tumakas ako para pumunta dito upang sabihin sa inyo ang isang bagay. Sa isang buwan pa, babalik ang Empress Dowager sa palasyo para sa kanyang ika-6 na kaarawan. Ang Empress Dowager. Sa buong kaharian ng Dojing, siya lang ang taus-pusong, nagmamahal at nag-aalaga sa orihinal na may-ari. Napakabuti. Ang selebrasyon ng kaarawan ng Empress Dowager ay ang tanging pagkakataon natin na lantaran, umalis sa mapanglo na lugar na ito. Sa panahong iyon, sa selebrasyon, dapat ako ay lumiwanag ng gusto, pasikitan ng aking liwanag sa kanilang mga mata. Sa inyo lang, iniisip ninyo na sisuko ako. Panaginip lang yan. Qingdai, ikaw ang bahala, magbantay sa may pintuan ng bakuran. Kung may lalapit, magbigay ka agad ng senadoryas. Naiintindihan ko. Ning, ikaw ang bahala tumulong kay inay na manood ng orasan ng buhangin. Oy, buhay ka pa pala. Si Concubine Row ay mabait ang puso, natatakot na baka mamatay ka sa gutom. Kaya ipinadala niya ako para magdala ng mga kick para palakasin ang iyong katawan. Mahal na ginang, mag-ingat, may lason. Hawakan siya. Huwag mong awayin ang aking ina. Ah, isang prinsesang walang may gusto. Ang aking mga mata, aray napakasakit. Umuwi kayo at sabihin kay Ziwanru. Kung magtatangka kayong bumalik para mamatay, direkta ko siyang papatayin. Kunin na ninyo. Para sa paghihiganti. Kaya kung tiisin ang lahat. Ang magandang palabas. Dapat na magsimula. Ngayon ay ang aking ika-60 kaarawan. Bakit wala ang emperatrice?
Ninang Reyna, hindi po ninyo alam. Ang Emperatrice noong mga nakaraang araw ay nagkamali sa ritual, ay nasa malamig na palasyo, nag-iisip ng kanyang pagkakamali. Marahil ay nararamdaman niya na hindi maganda ang kanyang tindig at hindi siya karapat-dapat humarap sa Inang Reyna at sa mga opisyal. Kamahalan, huwag po kayong magalit. Ako po, kalahating oras ang nakalipas, ay nag-utos na magdala ng isang set ng damit palasyo sa malamig na palasyo. Marahil ang ate ko ay naghihirap na magbihis ngayon. Ang damit na ipinadala ko ay ginawa ayon sa sukat ng isang payat na tao. Ang 200 kilong taba ni Shen Nangxing kung sapilitan niyang isusuot ang lumang damit palasyo. Bago pa man siya makarating sa gitna ng bulwagan, ang damit ay sasabog at wala nang matitira kahit isang sinulit. Dumating na ang Emperatrice. Sa wakas, dumating na. Ito, ang napakagandang babae, ay talaga bang iyong 200 kilong Emperatrice? Talagang napakaganda. Kayang bumagsak ang kaharian. Ang ganda niya parang diwata. Ako, sa aking katandaan, ay hindi pa nakakita ng babaeng ganito kaganda. Hindi ko inakala na ang masamang babaeng ito, pagkatapos pumayat, ay naging napakaganda. Bakit hindi ko ito napansin dati, na mayroon siyang ganitong karektan? Lakas ng loob mo, impostor. Sino ba ang hindi nakakaalam na si Shen Nangxing ay isang pangit na babae na 200 kilo? Saan ka ba talaga galing, halimaw na babae? At nagpanggap bilang kasalukuyang Emperatrice? Ito ay paghihimagsik. Isang halimaw na babaeng pumasok sa bulwagan ng palasyo. Nasaan ang mga guwardiya? Dakpin siya agad. Buksan ninyo ang inyong mga mata at tingnan ninyo ng mabuti. Ako ba talaga si Shen Nangxing o hindi? Ang tanda ng Phoenix. Si Nangxing nga, talagang siya ang aking Nangxing. Ibaba ninyo ang mga espada. Sino ang mga has nasaktan kahit isang buhok ng Reyna? Ipapapatay ko ang kanyang buong angkan. Mabuting bata, bakit ang payat mo na? Nagdusa ka sa malamig na palasyo. Huwag kang umiyak, Lola. Mabuti ang katawan ko ngayon. Sasamahan kita araw-araw sa hinaharap at aalagaan kita. Sinumpang babae, huwag mong isipin na makakakuha ka ng atensyon sa pag-aalay ng regalo mamaya. Sigurado akong ipapahiya kita. Dumating na ang maswerteng oras. Bahagi ng pag-aalay ng regalo para sa kaarawan. Magsimula na. Ate, mula sa Cold Palace ay nagmamadaling dumating, walang dala. Marahil ay walang handog para sa mahal na lola ng anumang disenteng regalo. Ako ay bumabati sa mahal na lola. Mahaba ang buhay, maliwanag ang araw at buwan. Mahaba at malusog na buhay. Diyos ko, napakalaki at walang kapintasan na perlas ng gabi. Talagang isang pambihirang kayamanan sa buong bansa. Si Consort Ru, para sa regalong ito, tiyak na nagpakahirap siya. Siya ay isang tunay na mabait na anak. Ate, nagdusa ka sa Cold Palace. Maintindihan na wala kang regalo. Ang perlas na ito ng bunso ay para sa iyo, ate. Bilang handog din sa mahal na lola. Hindi mo kailangang ikahiya, ate. Kumuha ng isang, medyo maliwanag na walang kwentang bato at ipinapakita mo pa bilang bihirang kayamanan. At gusto mo pang mag-alay para sa akin. Ano ka ba? Shen Nangxing. Walang dala. Anong karapatan mong tawanan ng aking perlas? Kung gayon, magpusta tayo. Kung makapaglabas ako ng mas maganda kaysa sa walang kwentang bato mo, isang pinakamataas na magandang tanda. Huwag kang magulo. Sige, kung hindi mo maipakita ang tinatawag mong pinakamataas na magandang tanda, lalabas ka ng palasyo magpakailanman. Si mahal na lola ang saksi. Narinig ninyong lahat. Akala ko kung ano iyon, isang pambihirang kayamanan. Isa lang palang lumang kahon na bakal. Ang dating Reyna ay malamang nabaliw na sa malamig na palasyo. Dinadala ang basurang ito para lokohin ang Grand Empress Dowager. Ito ay isang krimen laban sa emperador. Kung ikaw ay talagang hindi makapagbigay ng regalo, ako na lang ang magbibigay para sa iyo. Bakit kailangan magdala ng bakal na bagay para inisin ang Grand Empress Dowager? Shen Nangxing, tama na ba ang iyong gulong? Hindi mo ba agad ito? Alisin ang mga basurang ito? Isara ang mga pintuan ng palasyo. Patayin ang lahat ng mga ilaw at kandila sa loob. Gawin ang sinabi ng Reyna. Milagro. Ito ay isang milagro. Pinagpapala ang dakilang Jing. Ang totoong dragon at apoy na Phoenix ay lumitaw. Ito ay mula sa langit. Isang magandang tanda na ibinigay sa akin. Ang magandang tanda ay nangangailangan ng magandang tanawin. Pakisuyo sa Grand Empress Dowager at sa lahat, lumipat sa plaza sa labas ng palasyo. Naghanda din ako ng sorpresa. Ang natatakpan ng itim na tela. Baka naman ito ay isang aparato na tumatawag sa mga Diyos. Lola, ang ikalawang magandang tanda ay medyo malakas. Pakiurong ang lahat ng ilang hakbang. Ito, anong uri ng mahika ito? Pinagpapala ang dakilang Jing. Mabuhay ang Grand Empress Dowager. Mabuhay ang Reyna. 1,000 taon. Mabuti. Nangkinga, ikaw ay isang lucky charm. Oo nga. Ano ang tawag dito? Ang tawag dito ay paputok. Hindi lang ito pampaganda. Kung gagamitin ng maayos, sa larangan ng digmaan, ito ay isang makapangyarihang sandata. Ipahayag ang aking kautusan. Ang Reyna ay may nagawa sa pag-aalay ng magandang tanda. 10,000 piraso ng ginto, 100 rolyo ng seda. Alisin ang pagbabawal sa malamig na palasyo.
Utusan ng Reyna na lumipat agad mula sa malamig na palasyo at manirahan muli sa Fengi Palace. Maraming salamat, Lola, sa iyong kabutihan. Ngunit ako sa malamig na palasyo ay payapa at komportable. Kaya huwag muna akong lumipat pabalik sa Fengi Palace. Ako ay mananatili sa malamig na palasyo para personal na mga siwa habang pinapanood si Concubine Ro na naglilinis ng inidoro. Ito ba ang na laging umiiyak at nagmamakaawa, mahinang hangal na babae? Kailan siya naging napakaliwanag? Concubine Ro. Dahil pinayagan ng Grand Empress Dowager. Kung natalo sa taya, dapat tanggapin. Kailangan nating ayusin ang ating mga issue. Tulong tita! Ako ay isang tunay na mahal na ginang. Kung maglilinis ng mga maruruming kubeta, ano na lang ang mukha ko? Shen Nang Sheng ikaw, bilang ina ng bansa, ay napakamakulit makitid ang isip. Palinisin ang mahal na ginang ng palasyong kubeta, nakakasira ng maharlikang karangalan. Sa aking paningin, ang tayang ito ay dapat nang kanselahin. Kanselahin. Madali para sa mahal na inang Reyna na sabihin iyan. Ang pagtanggap sa pagkatalo ay natural. Sa paningin ba ng mahal na inang Reyna? Ang dignidad ng mahal na ginang Ro ay mas malaki kaysa sa mga biyaya ng langit at mga Diyos na mas mahalaga. Tama ang sinabi ng Reyna. Kung ang anak ng langit ay lumabag sa batas, pareho ang parusa sa karaniwang tao. Dahil sa harap ko at ng lahat ng opisyal ay nagtaya, dapat itong tuparin. Kung babaliwalain ang pangako saan ang kredibilidad ng ating maharlikang pamilya, ano pang hinihintay ninyo? Hilahin na ang mahal na ginang Ro. Opo. Peke, hindi siya si Shen Nang Sheng. Lahat ito ay salamangka. Ito ay salamangka na kumukuha ng kaluluwa. Tulong, dalhin na ang inimbita ko na manghuhuli ng demonyo. Walang hiyang demonyo. Paano mo nagawang angkinin ang katawan ng kasalukuyang Reyna? Gamit ang ilusyon para lokohin ang tunay na dragon at ang inang Reyna. Magpakita ka na ng iyong tunay na anyo. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano ang tunay na banal na apoy na pumapatay ng demonyo. Kamahalan, nakita mo ba? Ang babaeng demonyo na ito ay marunong ng salamangka. Ang mga demonyo ay sumisira sa bansa. Kung hindi natin agad patayin ang demonyong Reyna, ang ating dakilang bansang Jing ay tiyak na daranas ng parusa ng langit. Inang Reyna, maaaring may daya ito. Kailangan pa ba ng ebidensya? Imperial Guard, makinig. Patayin agad ang babaeng demonyo na ito sa lugar. Isang hamak na mortal ay manggahas na gamitin ang mababang na panluloko sa lansangan. Ituro ang alagad ng immortal mula sa siyam na langit. Kalokohan, ikaw na demonyo. Nasa bingit ka ng kamatayan at nagyayabang ka pa? Ako ay nagdusa sa malamig na palasyo. Araw-araw at gabi-gabi ay nagdarasal. Ang taos-pusong pagmamahal na ito ay nakaantig sa langit. Isang tunay na immortal na dumaan, naawa sa akin. Hindi lamang nagbigay ng banal na pil na tumulong sa akin. Muling hubugin ang napakagandang mukha na ito. Higit pa, itinuro niya sa akin ang tunay, na pinakamataas na banal na sining, at ang sandata na pumapatay ng demonyo. Katawa-tawa! Dahil sinasabi mong ikaw ay alagad ng immortal. Kung gayon, magpakita ka ng publiko ng isang banal na mahika para makita ko. Alam ko na gagawin ninyo ito, mga kalokohan ng pamahiin ng feudal. Buti na lang handa ako. Kung gayon, dapat buksan ng lahat ang inyong malalaking mata at manood ng mabuti. Banal na bulaklak, magbigay ng biyaya. Demonyo, lumitaw ka. Diyos ko, ang Reyna ay lumipad pa itaas. Manifest ang Diyos. Ito ay mataas na intensity na fluorescent powder. Mamaya, berde ang liwanag sa buong katawan. Tingnan ko kung paano mo ipapaliwanag. Binigyan ako ng immortal ng sandata na nagpapakita ng demonyo. Kaya't papakita ko ang lahat ng tunay na demonyo sa palasyo na walang may tatago. Mga bantay, makinig sa utos. Patayin ang lahat ng ilawan at kandila sa buong lugar. Sa ilalim ng banal na liwanag, lilito ang mga demonyo. Gawin ang sinabi ng Reyna. Nagkukunwaring banal ang Reyna demonyo. Anong nagmamadali? Multo, demonyo. Yan ang tunay na demonyo. Hindi ako. Mahal na hari, iligtas mo ako. Ito talaga ay pangkukulam. Mahal na inang Reyna, maawa ka. Wala akong kinalaman dito. Si Consort Ro ang may sala. Si Consort Ro ang nagbigay ng 1,000 pirasong pilak at inutusan akong manira sa mahal na Reyna. Totoo ang bawat salita ko. Babaeng lason, masama ang intensyon, nagkukunwaring banal. Sa araw ng aking kaarawan, naglakas loob kang magbayad ng mangkukulam upang siraan ang kasalukuyang Reyna. Isang kasalanang hindi mapapatawad. Mahal na hari, inosente ako. Nagkamali lang ako sandali. Nalinlang ako ng mangkukulam na ito. Mahal na hari, nakalimutan mo ba noong iniligtas ko ang buhay mo? Iligtas mo naman ako. Ginawa mo ang ganitong kasalanan. Ngayon ay wala akong magawa para sa iyo. Tapos na ang palabas. Natapos na ang magagandang araw mo. Ang kapangyarihan sa palasyo. Ikaw na masamang peke. Hindi ka dapat na hawakan kahit kaunti. Ipadala ang aking utos.
Alisin ang titulong consort ni Baiwanru, ibigay ang kapangyarihan sa 6 na palasyo, at ibaba agad sa Ranggong Daying. Matalino ang mahal na lola. Dahil lumabas na ang katotohanan, ang tayaan ko at ni Daingbay ay magkakabisa na. Dahil sinubukan ni Daingbay na gumamit ng pangkukulam para suruan ako, doble ang kanyang kasalanan. Dapat siyang pumunta agad sa malamig na palasyo para parusahan. Daingbay, mula ngayong gabi, lahat ng banyo sa malamig na palasyo, ikaw ang maglilinis. Kung hindi malinis, bawal kumain. Dalhin siya. Ikaw. Papatayin talaga kita. Pagpuputol-putulin kita. Ito ang buhay na dapat para sa tao. Lakas loob mo akong basain? Daying, sinabi ng Reyna, kung magtatamad ka, ang mga tirang pagkain ngayon hindi mo makakain kahit isang subo. Maglinis ka na agad. Sa babaeng ito, gaano karaming mga lihim na hindi ko alam. Ang haliging bakal na nagpapalamig, anong uri ng Diyos na kagamitan iyon? Mahal na hari, mahal na inang Reyna, ay nagaanyaya sa inyo sa Sining Palace. May usapin tungkol sa Reyna Demonyo at ang kanyang mahiwagang sandata. Kamahalan, ang paputok ng Reyna ay kayang sumabog sa kalangitan. Ang resipe ng pulbura na ito ay kayamanan ng bansa, hindi dapat manatili sa kamay ng Reyna. Kailangan mong humanap ng paraan kunin ito. Kamahalan, sa wakas, tumalaw ka sa iyong alipin. Wanru. Nagtiis ka. Bitawan mo muna. Pumunta ako ngayon upang hanapin ang paraan para iligtas ka. Kamahalan, ang malamig na palasyo na ito ay hindi lugar para sa tao. Si Shen Nangxing ay nagpapahirap sa akin. Pakiusap, kamahalan, dalhin mo ako. Lapastangan. Aliping aso. Naglakas loob kang saktan siya sa harapan ko. Patahimikin mo ang iyong galit, kamahalan, ngunit ang utos ng Grand Empress Dowager. Sinabi ni Bai na ngayon, kung hindi matapos ang 100 bariles, hindi ka dapat umalis. Ako ay sumusunod lamang sa utos na magbantay. Tiyaga ka muna ng ilang araw. Kapag nakuha ko na ang resipe, tiyak na ilalabas kita. Ang lamig. Sa sira-sirang malamig na palasyo na ito, paano magkakaroon ng ganito kaginhawang lamig? Ito ay mas komportable kaysa sa aking summer palace. Shen Nangxing. Sa iyong silid, anong mahika ang ginawa mo? Ang puting halige na naglalabas ng malamig na hangin. Ano iyon? At sa dingding, bakit nakakulong ang mga taong nakasuot ng bastos na damit at sumasayaw? Kulang sa kaalaman, maraming gulat. Ang naglalabas ng lamig na ito ay tinatawag na aircon. Ang nasa dingding ay tinatawag na TV. Lahat ito ay kagamitan ng mga Diyos. Para sa isang matandang tulad mo, ipinaliwanag, hindi mo rin maintindihan. Pumunta ako ngayon. Hindi para makipag-away sa iyo tungkol sa mga patakaran. Sinabi ng Emperatrice na, noong araw na iyon sa plaza, ang paputok na nagdulot ng apoy sa langit ay napakalakas. Sa hangganan ng dakilang Jing, paulit-ulit na ginugulo ng mga hilagang barbaro. Walang laman ang kaban ng bayan. Kung mayroon ka ng resipe ng paputok na iyon, dapat mong ibigay ka agad. Gagamitin ko ito para sandatahan. Ang mga sundalo ng dakilang Jing bilang reyna, dapat kang mag-alala para sa bansa. Kamahalan, akala mo ba lahat ng tao ay mga tanga? Gusto mo bang kunin ang pulbura para ipagtanggol ang hangganan? O gusto mong kunin ang recipe para pumunta sa Grand Empress Dowager at humingi ng pabor? Kapalit ng iyong kasintahan na nasa labas, nagkukuskos ng mga timba ng dumi. Huwag mong sisihin ako kung hindi kita binalaan. Ang recipe ng bagay na iyon, hindi mo kayang kontrolin. Kung pilitin mong gawin, maaaring pumatay ng tao. Pangahas, Shen Nangxing, huwag mong isipin na protektado ka ng Grand Empress Dowager. Hindi kita mapaparusahan ang sandata na kayang magdulot ng sunod-sunod na pagsabog. Malinaw na ito ay isang baril. Nagtatago ka ng mga armas. Tumanggi kang ibigay ang resipe. Ito ay isang kasalanan na may parusang kamatayan para sa pagtataksil. Ngayon ay maaari na akong mag-utos na salakayin ang Cold Palace. Pagtataksil at paghihimagsik. Feng Jingyuan, bukod sa pagbibintang sa akin, wala ka bang bagong salita? Ito, ano na namang mahika ito? Isang hari ng isang bansa para mailabas ang kanyang babae sa Cold Palace. Pumunta dito upang mangakit, manloko, at manakot. Sinusubukang kunin ang bagay ng isang babae upang gamitin ito para makuha ang pabor ng iba. Feng Jingyuan, ang ganitong ugali mo ay isang katatawanan sa kasaysayan. Ikaw na walang katwiran na masamang babae, hintayin mo ako. Maaaga o huli, malalaman ko ang tungkol sa iyo, ang pangkukulam sa iyong katawan. Buti na lang mabilis ang reaksyon ko, nakalusot ako. Saan ako kukuha ng recipe ng pulbura? Inatama ba ang pagkakapantig ni Ning Air? Ang aking anak ay isang henyo talaga. Kaysa sa iyong tandang ama na hari, 1,000 beses na mas matalino. Mahal na Reyna Mai, malaking problema. Ang Grand Empress Dowager ay nagkaroon ng kanyang dating sakit. Biglang nanghina sa Sining Palace. Emperador at Inang Reyna. Ang Grand Empress Dowager ay biglang matinding sakit sa puso. Kami ay gumamit na ng lahat ng sangtaong ginseng na pampahaba ng buhay.
at tinutusok ang mga pangunahing punto sa buong katawan gamit ang acupuncture. Pero wala na ang pulso ng dakilang lola. Kaming mga mabababang opisyal ay wala nang magagawa. Hinihiling namin sa hari at sa panloob na kagawaran na ihanda na ang mga huling bagay. Ina ko, paano mo kami iiwan? Hari, ang dakilang lola ay mahina ang katawan, pero inaalagaan ng gamot. Bakit bigla siyang namatay? Dahil sa kaarawan noong isang araw, ang ginawa ni Shen ng Xing na itim na kahon ng masamang anting-anting at ang kakaibang apoy sa kalangitan ay sumipsip ng buhay ng dakilang lola. Tama ang Reyna Ina. Ang mga paputok ay parang masamang espiritu, tiyak na napakasama ng mga iyon, at nasaktan ang mahal na katawan ng dakilang lola. Ipadala ang aking kautusan. Alisin si Shen ng Xing sa posisyong reyna at ipakulong siya sa bilangguan ng kamatayan at pugutan ng ulo pagkatapos ng taglagas. Lila ang mga labi, namamaga ang ugat sa leeg. Ito ay tipikal ng shock mula sa biglaang pagpalya ng puso, hindi tunay na kamatayan. Kung magtatagal pa ang mga doktor na ito, talagang mamamatay na siya. Paumanhin, Reyna. Sino ang magtatangkang lumapit? May mahinang pulso pa, may pag-asa. Ano ang ginagawa mo? Tumigil ka. Ano ang ginagawa mo? Pumanaw na ang dakilang lola at pinapalo mo ang kanyang banal na katawan? Ito ay labis na kawalang galang. Nilalapastangan mo ang kanyang katawan. Baliktad na. Lubos na baliktad. Hindi lang pinatay ng taong ito si Ina. Ngayon ay may dalang patalim at nananakit. Hayagang ginugulo at sinisira ang labi ng dakilang lola. Kayo ba ay mga patay? Mga bantay, sugurin ninyo siya. Patayin ang taong ito sa pamamagitan ng espada. Ako ang bahala kung may mangyari. Ako ang reyna ng dakilang Jing. Hindi pa patay ang dakilang lola. Sino ang maglalakas loob na galawin ako? Shen ng Qing, anong kabaliwan yan? Lahat ng doktor sa Imperial Hospital ay nagsuri na ng pulso. Yumao na ang Grand Empress Dowager. Ano pa bang gusto mong gawin? Mga walang kwenta, ang sakit na hindi matukoy ng mga doktor. Hindi ibig sabihin na hindi ko kayang gamutin. Grand Empress Dowager, ito ay pseudo-death dulot ng acute heart failure. Kung gagawin agad ang open heart surgery, may iligtas siya mula sa bingit ng kamatayan. Open heart surgery? Gagawin mong laslasan ng Grand Empress Dowager. Mahal na hari, pakinggan mo ang baliw na sinasabi ng babaeng ito. Malinaw na gusto niyang pira-pirasuhin ang inang reyna. Ito ay isang kasunduan ng buhay at kamatayan. 2 oras. 2 oras lang. Sisiguraduhin kung mabubuhay muli ang Grand Empress Dowager. Kung hindi ko siya mailigtas, ibibigay ko ang selyo ng Imperatrice. Gawin niyo sa akin ang gusto niyo. Ikaw? Maglalakas loob kang dayain ako? Papatayin kita. Anong ginagawa mo, Inang Reyna? Papatayin mo ba ako para manahimik? Sa edad mong yan, magtipid ka na ng lakas. Ingat, Inang Reyna. Inang Reyna, bakit ka nakatangad yan? Tulungan niyo naman ang Inang Reyna. Kompletong sterile surgical instruments para sa heart surgery, portable heart lung machine at malakas na anesthesia, operating light at defibrillator. Qingdai, wala nang oras para manginig. Mahal na ginang, takot po ako. Bilisan mo't isuot itong damit. Isuot ng maayos ang guwantes. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Walang kahit 1 pulgada ng balat ang dapat lumabas. Makinig, ikaw ang pansamantalang katulong ko ngayon. Pag may sinabi akong kunin, ibigay mo agad. Kaya mo ba? Susubukan ko. Susubukan ko. Rebelde, paano siya naglakas loob na isara ang inner hall? Gusto niyang patayin ang Grand Empress Dowager. Siya ay may hawak na bihag sa Grand Empress Dowager ng Dajing. Ang bangkay ay ginagamit sa masamang balak. Mga mamamana, humanda! Espada. Ano pang hinihintay ninyo? Paano ninyo ang pintong ito para sa akin? Sino ang maglalakas loob? Ang nasa loob ay ang aking lola, ang Inang Reyna ng Dajing, ang Inang Reyna ng Dajing. Sino ang magtangkang manakit sa kanya sa pamamagitan ng pana? Papatayin ko ang kanyang buong angkan. Ang Inang Reyna ay pumanaw na. Nabaliw na siya. Sa loob, may hawak siyang kutsilyo at sinisira ang kanyang katawan. Paano mo hinayaan na pagkatapos mamatay ng Inang Reyna, dumanas pa ng ganitong kahihiyan? Kamahalan, pinoprotektahan mo ang taong iyan. Kung ang katawan ng inang reyna ay nasira, paano mo ipapaliwanag sa lahat? Inang Reyna, naging flat na ang linya. Wala nang hininga ang Inang Reyna. Qingdai, dalhin ang may 2 hawakan na makina dito. Bilisin mo. Diyos ng kamatayan, wala kang aagawin sa akin ngayon. Kung hindi ngayon, mamaya. Buhay na, Inang Reyna. Buhay na ang Inang Reyna. Qingdai, alagaan mo ang Inang Reyna. Bubuksan ko ang pinto.
Tingnan ninyo siya, puno ng dugo ng inang Reyna. Ang taong ito, tiyak na binuksan niya ang tiyan ng inang Reyna. Tulong! Patayin ang taksil na ito sa lugar na ito. Ipaghiganti ang inang Reyna. Shen Nanxing, ano ang ginawa mo sa loob? Ano na ang kalagayan ng inang Reyna? Huwag kang magmadali, matagumpay ang operasyon. Naligtas ko ang buhay ng inang Reyna. Imposible! Sabi ng mga manggagamot, patay na ang inang Reyna. Ito ay tiyak na isang pagpapaliban. Ako mismo ang papasok at maghahanap. Mahal na emperador at Reyna Ina, nagising na ang inang Reyna. Sabi ng Reyna, gusto kanyang makita ang Reyna. Aking lola. Talaga bang maayos na kayo? Inang Reyna, sa wakas ay nagising na kayo. Muntik na akong mamatay sa takot. Lola sa tuhod. Ang Reyna Ina at si Rong Guifei ay nasa labas ng pinto. Hindi lamang nila gustong patayin ang aking ina gamit ang mga pana. Babaeng lason, bakit ako nagkaroon ng ganitong anak na walang utang na loob? Wala kang konsensya para sa sarili mong kapakanan. Ipinagsapalaran mo ang buhay ko. Kung nabaril ka ng iyong mga tauhan sinangshing, ang matandang ito na tulad ko ay mamamatay na ngayon sa iyong mga kamay. Inang Reyna, wag po kayong magalit. Inang Reyna, pakitingnan po ninyo. Nagkamali lang ako. Naimpluwensyahan lang ako ng taong ito. Si Bai Wanro, siya ang gustong patayin ang Reyna. Palihim niyang inilipat ang mga mamamana ng pamilya Bai. Ikaw! Emperador, iligtas mo ako. Inosente ako. Iyan ang utos ng tiya. Ako, isang asawa ng emperador. Walang kapangyarihang mag-utos ng mga mamamana. Emperador, pakiusap. Maniwala ka sa akin. Tanggalin ang kanyang marangyang damit at ipakulong siya sa malamig na palasyo upang magmuni-muni. Sino mang magmakaawa para sa kanya ay sasailalim sa parehong parusa. Wanru, tiyaga lang. Ipinapangako ko, mabilis akong makakahanap ng marangal na dahilan upang ilabas ka mula sa impyernong ito. Ito ba ay tirahan ng tao? Tiya, iligtas mo ako. Hindi ko na kaya. Tiya, humanap ka ng paraan upang patayin ang maliit na sinta na si Shen Nanxing. Wanru, tiyaga lang. Naisip na ng tiya ang isang tiyak na plano. Ang taong iyon, ngayon ay protektado ng matandang bruha. Hindi tayo makakalaban ng direkta. Sa halip, tatahakin natin ang maliit na sinta, si Ning-er, kung mapatunayang may relasyon siya sa guwardiya. Si Ning-er ay isang munting sinta. Kahit gaano pa kahiman ang emperador, kailangan niyang parusahan ang mag-ina. Pira-pirasuhin. Ha ha ha. Narinig mo na ba? Ang Reyna ay ng emperador pinabayaan sa mga nakaraang taon. Sabi, sa gabi ay laging may anino ng lalaki na pumapasok sa pader. Shh! Huwag magsalita ng kung ano-ano. Pero ang munting prinsipe ay talaga namang noong bata pa ang emperador hindi kamukha. Sa halip ay parang isang mandirigma. Walang galang! Tingnan mo, dito ka dumaan. Alam ko, oo. Tapos, dito ka naman dumaan. Alam ko nang sasabihin mo yan, HMP. Hindi kita papansinin. Narinig mo na ba? Sa mga gabing ito, sa palasyo ng Fengyi, may kakaiba. Anong kakaiba? Hindi ba kakabalik lang ng Reyna doon? Sabi ng mga bantay sa gabi, ilang gabi ng sunod-sunod, nakakita sila ng isang lalaking matangkad palihim na naglilibot sa labas ng silid ng Reyna. At lagi itong hating gabi, isang saglit lang, pumapasok sa pader. Diyos ko! Ang Reyna ay naglakas loob pa na magtago ng lalaki sa kanyang silid. Kung malaman ito ng emperador, Ang inyong mga sinabi kanina, ulitin ninyo sa akin. Anong meron sa labas ng silid ng Reyna? Patawarin mo ako, emperador. May isang lalaki raw na hating gabi pumasok sa bintana ng Reyna. Dapat mamatay ang alipin. Masama ang dila ko. Unong eunuko, agad na magtipon ng isang grupo ng mga guwardiyang may dalang espada. Huwag magingay. Huwag ihanda ang karwahe ng emperador. Ako mismo ang pupunta upang tingnan. Ano ba talaga ang itinago ng masamang babaeng ito sa palasyo ng Fengyi? Anong lihim na kalokohan? Susunod ako sa utos, kamahalan. Tumigil. Magtago lahat. Naku! Shen Nanxing. Walang galang. Sinong bastos pumasok sa Fengyi Palace? Babae, lahat ng ebidensya at saksi, nandito. Ano pa ang masasabi mo? Ngayon, papatayin ko ang babaeng nagdudulot ng kaguluhan sa harem. Ang damit na ito, noong isang buwan, ay wala na. Akala ko noon, nasira sa laba kaya itinapon. Galing ng sunod-sunod na plano. Feng Jingyuan, wala ka bang utak? Dahil lang sa isang damit na hindi alam kung saan, ninakaw na sira-sirang damit, may lakas ka ng loob na saktan ng Reyna gamit ang espada. Ito ay malinaw na may isang tao, na sadyang nagplano para ipahamak ako. Pagpaparatang. Yung lalaki kanina,
ay tumalon mula sa bintana mo pababa. Ito ay nakita ko mismo. Dumating na ang Empress Dowager. Emperador, sa tingin ko, ay binulag ng babaeng mangkukulam na ito, ang taong nawalan ng utak. Ikaw iyon. Ang mga bantay na nagpapatrolya kanina sa hardin ng palasyo ay nahuli ang magnanakaw na ito. Umamin na siya lahat. Ang magnanakaw na ito ay umamin na. Bago pumasok sa palasyo, siya at ang reyna ay may lihim na relasyon. Pagkatapos, ang reyna noong nakakulong sa malamig na palasyo, ay sinuhulan ang mga gwardiya at gabi-gabi pumapasok sa pader para magtagpo. Si Nenga, ay hindi ko anak, ang dugo ng maharlikang pamilya ng Dajing. Siya ay isang anak sa labas. Matandang bruha. Nagsisinungaling ka. Para maalis ako. Nang ahas ka pa sir ng prinsipe. Talagang baliw ka na. Kumilos na. Diyos ko, natunaw ang dugo. Ang munting prinsipe ay talagang anak sa labas ng guwardiyang ito. Babae, paano mong magawang hamakin ako at lituhin ang maharlikang lahi? Bakal na ebidensya, kamahalan, ang babaeng ito ay hindi dapat manatili. Mga bantay, makinig sa utos, paluin siya hanggang mamatay. Ang batang iyon, patayin sa lugar. May tao ba? Pamilyar ako sa eksenang ito. Tumigil kayong lahat. Kamahalan, ano ang gagawin mo? Hahaha, natunaw ang dugo. Tingnan ninyo, ang dugo ng batang betang ito ay sumasanib din sa dugo ni Ning at naghalo. Inang kamahalan, ano ba talaga ang nangyayari? Baka naman, ang betang ito na hindi lalaki at babae, ang tunay na ama ni Ning. Ikaw, ano ba ang pinagsasabi mong kalokohan? Akala mo ba ako ay isang mangmang na hindi marunong bumasa? Ang pagsubok ng dugo ay ang pinakamalaking biro sa mundo. Sa tubig na ito, lihim kayong naglagay ng towels. Hindi lang ang dugo nilang tatlo. Kung magkatay man tayo ng baboy at pamatap ng dugo, magsasama rin iyon. Ito ay isang mapanlinlang na bitag na maingat na itinakda ng inang kamahalan upang alisin ako. Ang mga paraang ginamit ninyo upang akusahan ako at ang prinsipe ay napakababa at kasuklam-suklam. Mabuti. Kahit na may problema ang tubig, paano mo mapapatunayang ang batang ito ay tunay na dugo ng emperador? Ang guwardiyang ito na lumabas mula sa iyong silid sa hating gabi ay katotohanan. Kung hindi ka makapagbigay ng matibay na ebidensya, kahit mamatay ako, gagamitin ko ang paratang ng kahalayan upang patayin ka. Tatlong laban sa entablado. Ang petsa ay bukas. Kung kayong mga mahihinang binata ay matalo, ang Dajing ay dapat magbigay sa akin ng teritoryo at magpasakop bilang basalyong hari at magbigay ng taunang tributo. At dapat din ninyong ipadala ang prinsesa ng Dajing sa Tianlang upang maghugas ng aking mga paa. Lapastangan. Ang Dajing ay puno ng mga talento at maraming matatapang na general. Hindi namin hahayaan ang iyong pagmamataas dito. Nasaan ang mga general? Sino ang maglakas loob na humarap at lumaban upang ipakita ang kapangyarihan ng Dajing at patayin ang tapang ng hamak na ito? Si Huyan Lie ay ang unang mandirigma ng Tianlang. Narinig ko na noong nakaraan, sa kapatagan, pinunit niya gamit ang kamay ang isang adultong kalabaw. Sino ang gustong lumaban sa kanya? Hindi ba iyon parang naghahanap ng kamatayan? Oo nga. Ang Dajing ay mapayapa ng mahigit 1 dekada. Ang mga espada at sibat ay kinakalawang na. General Lee, ang iyong kakayahan sa martial arts ay mataas. Bakit hindi ikaw ang lumaban? Ay, kahapon, ako ay sumakit ang tiyan dahil sa masamang pagkain. Ngayon, sobrang sakit ng tiyan ko. Talagang hindi ko kayang hawakan ng espada. Magaling! Pinakain ko kayong lahat mga walang kwenta. Sa panahon ng krisis ng bansa, wala ni isa sa inyo ang may lakas ng loob na lumaban. Wala ba? Oh, mahal na hari, inirekomenda ko ang isang tao. Ang taong ito ay may pambihirang kakayahan at lakas na kayang magbuhat ng bundok. Tiyak na matatalo ang Tianlang at mapapalakas ang ating bansa. Sabihin mo na, sino? Siya ay ang bagong kampiyon ng martial arts, nakatatandang kapatid ni Concubine Ru, Bai Jianping. Si Wan Ro ay nagdurusa sa malamig na palasyo. Ako ay nahihirapan dahil sa utos ng Imperatrice Dowager. Hindi ko ito maaaring gawin. Ngayon, ang bansang Tianlang ay nagudyok. Ang pamilya Bai ay kusang loob na humiling. Ito ay talagang isang pagkakataon na ibinigay sa akin ng langit. Sa pagkakataong ito, pararangalan ko ang pamilya Bai. Walang masasabi ang Imperatrice Dowager. Magaling, bagong kampiyon ng martial arts, si Bai Jianping ay maaaring lumaban sa panahon ng krisis. Siya ay tunay na haligi ng ating dakilang Jing. Pinapayagan. Utos kay Bai Jianping na lumaban bukas. Si Bai Jianping ay lalaban para sa bansa. Ako bilang emperador, dapat kong tratuhin ng mabuti ang kanyang pamilya. Hindi dapat palamigin ang puso ng mga sundalo. Ang peking lalaking ito, kapag itinaas niya ang kanyang buntot, alam ko na kung anong taya ang kanyang ilalabas. Ipadala ang aking utos. Kahit na nagkasala si Bai, ngunit ang kanyang kapatid ay naglilingkod sa bansa ngayon. May malaking kontribusyon. Patawarin si Bai at lumabas sa malamig na palasyo. Ibinalik agad ang ranggo bilang Fey Consorte. Tumira sa Walking Palace. Bigyan ng ginto na 100 tael, 10 rolyo ng shoe brocade, isang hunang perlas mula sa silangang dagat upang parangalan ang kanyang kapatid. Matalino ang emperador. Ang emperador ay talagang hiwalay ang pribado at publiko. Napakamakatarungan. Wala pang kahit 1 pulgadang nagawa, wala pang nakikitang damo. Ang parangal ay damaloy na parang tubig sa bulsa ng pamilya Bai. Kung ang mga hindi nakakaalam, akala ay pinutol na ni Bai Jianping, ang ulo ng hari ng Tianlang, at dinala ito. Qing Dai. Terra na.
Uminom ka ng mabilis. Pagkatapos uminom, pumunta ka at labhan ng 12 ng mga damit. Akala mo ba ikaw pa rin ang konsorte? Huwag mag-aksaya ng oras. Alipin ka! Pinapahiya mo ako! Dumating ang utos ng emperador. Alam ko na. Alam kong nasa puso ako ng emperador. Ang aking kapatid ay naging matagumpay. Alipin ka. Ako ngayon si Rufei. Kapag nakalabas ako, una, babatukan kita. Shen Nangxing, ikaw na babaeng ito. Maghintay ka. Ang aking kapatid ay kampiyon ng martial arts. Kapag nanalo siya sa laban, ako ang magiging dakilang bayani ng dakilang Jing. Sa pagkakataong ito, tiyak na gagawin kitang mamatay ng walang mapaglibingan. Naku, ang mga araw sa malamig na palasyo ay talagang hindi para sa tao. Buti na lang at lagi akong nasa isip ng emperador. Lagi niya akong naaalala. Kaya, kapag may pambansang usapin, lahat ng mga opisyal ay walang silbi. Kailangan pa ring umasa sa aking kapatid upang ayusin ito. Ang aking kapatid na lalaki ay minsan lang sa 100 taon isang henyo sa martial arts. Bukas sa malaking laban, tiyak na magiging tanyag siya sa buong mundo. Sa oras na iyon, ang ilang mga walang suporta ng pamilya, walang nagawa, puro selos lang, ay maghintay na tuluyang itapon ng emperador sa labas ng palasyo. Ina, dumating na naman ang masamang babae na iyon. Sabi niya, malakas daw ang kanyang kuya. Sasaktan ba niya si Ina? Huwag kang matakot. Maaga pa, ilang tahol lang ng aso. Nakakainis. Mahal na ginang. Anong ginagawa mo? Naglakas loob kang magbuhos ng tubig sa akin? Maaga pa, akala ko asong ligaw, ang tumatahol sa harap ng palasyo ng Fengli. Sa wakas, ang dating bilanggo na si Consort Ru, hindi pa ba sapat ang pag-scrub ng toilet sa malamig na palasyo, at pumunta ka dito sa akin, upang humingi ng tubig. Anong klaseng tao ang kapatid mo? Hindi alam ng iba, ngunit alam ko na mabuti. Yung puro pakitang tao lang. Umaasa sa Empress Dowager para bumili ng posisyon at mandaya para maging kampyon. Walang kwenta kapag totoong nasa ring na, harap sa mga espada at anino ng Qian lang. Kahit si Huyan Lai, na may hawak na aso, hindi niya matalo. Ang mukha ng Dajing ay maaga o huli ay mapapahiya ng magkapatid na ito na umaasa sa katawan at pandaraya upang mapahiya. At may kapal ka pa ng mukha na pumunta at magyabang sa harap ko. Naglakas loob kang sumpain ng kapatid ko. Ikaw ay nagsiselos. Ikaw ay nagsiselos. Dahil mayroon ako suporta ng pamilya. Mabuti naman. Bukas sa malaking laban, gagawin kitang personal na makakita kung paano itatapak ng aking kapatid ang barbarong iyan sa ilalim ng kanyang paa. Sa oras na iyon, gagawin kitang lumuhod sa harap ng lahat ng tao sa mundo at yumuko sa akin para humingi ng tawad. Umalis na tayo.
Dahil doon sa hindi man lang matatag ang tindig, puro pakitang gilas lang na parang unggoy. Tiyak na matatalo ang Dodging ngayon. Mahal na hari, pakinggan ninyo. Ang Reyna ay hindi lamang nagpapalakas ng loob ng iba, kundi pinagmumura pa ang bayaning lumalaban para sa bayan. Ito ay magpapalamig ng loob ng mga sundalo. Sa harapan na marinig nila ay napakalamig ng puso. Kuya, Ito ba ang inyong ang Wujuang Yuan ng Dajing? Ito ba ang inyong Dajing pinakamalakas na general? Kahit ang 30% ng lakas ng prinsipe ay hindi kayang tanggapin. Talagang walang kwenta sa mga walang kwenta. Emperador Eneka, Dajing. Mukhang ang inyong Dajing ay tunay na walang tao na puro mahihina ang loob. Kung gayon, sumuko na agad. Ang 3 lungsod na iyon ay ibigay ninyo ng maayos sa prinsipe at yumuko at magpasakop sa prinsipe. Mga mahal kong ministro, wala ba ang aking dakilang Dajing na makakahanap ng isa? Mandirigmang handang lumaban? Sino ang pupunta para hulihin ang mapangahas na ito para sa akin? Itatalaga ko siya bilang Wan Huho. Sino pa? Sino pa ang may lakas ng loob na bumaba at makipaglaban sa prinsipe? Halika. Ako na. Namamatay na ba ang mga lalaki ng Dajing? Nagpadala pa kayo ng isang napakagandang dalaga para mamatay? Dalaga, walang mata ang espada at baril. Mas mabuting sumama ka na lang sa prinsipe sa kampo ng Tianlang at paglingkuran mo ng maayos ang prinsipe. Baka patatawarin ng prinsipe ang emperador ng Dajing. Dalhin mo ang iyong kayabangan at pumunta sa impyerno. Mabuhay ang Reyna, mabuhay ang Dajing. Mabuhay ang Reyna. Mahal na hari, maliwanag ang inyong paghatol. Si Shen ang king ay Mandaya. Si Huyan Lie ay may likas na lakas. Siya ay isang mahinang babae. Paano makakalaban sa isang suntok? Ang itim na bagay na iyon ay tiyak na naglalaman ng lason na pumapatay agad na lason na sandata. Siya ay nanalo ng hindi marangal. Ang mga taga-Dajing ay Mandaya gamit ang lason na karayong. Ang laban na ito, ang Tianlang ay hindi tatalo. Ang round na iyon ay sa iyo. Ngunit 3 round, 2 panalo. Ang prinsipe ay humihiling na agad na isagawa ang ikalawang laban sa malayuang pagpana. mahal na hari. Ang aking kuya kanina ay minamaliit lamang ang kalaban at nagkamali. Mula bata siya ay nagpraktis ng pagpana, natatamaan ang dahon ng willow sa daang hakbang. Hinihiling ko sa hari na mahabag at payagan siyang lumaban muli sa ikalawang round upang mabawi ang kanyang kasalanan. Mamamaril na ako. Ito ang archery ni Dajing. Tingnan mo. Isang lumat sirang kahoy na frame at nagpapakita ka pa ng pagmamayabang. Ang hawak mo, sa amin. Laruan lang iyan ng mga bata. Babaeng bastos. Hinahanap mo ang kamatayan. Guardia ng palasyo, makinig. Ilipat ang aking target sa 1,000 hakbang sa burol sa likod. Ito ay... Diyos ko, napakalaking kapangyarihan. Sa 1,000 hakbang, nagawang tumagos sa puno na kasing laki ng 2 tao. Kung tumama ito sa tao, siguradong magiging pira-piraso. Banal na armas. Ito ay ipinagkaloob ng langit sa Dajing, isang sagradong kayamanan ng bansa. Mabuhay ang Reyna Tagumpay sa Dajing. Ano ang hawak ng bruhang iyon? Ano kaya ang halimaw na iyon? Ang pinakamalakas na crossbow ng Tianlang ay hindi kayang gawin iyon. Tumahimik kayo, prinsipe. Emperador ng Dajing, ang ikalawang laban. Ituturing naming panalo kayo sa kakaibang sandatang ito. Ngunit ang unang laban, panalo ang Tianlang, ang walang kwentang kampiyon, at ang babaeng nasa likod ay hindi opisyal na laban. Isang panalo, isang talo, tabla ako. Ang prinsipe ay humihiling na simulan. Ang ikatlo at huling laban, karabera. Tatanggapin ba ng Dajing ang hamon? Bakit hindi? Pinapayagan ko ikatlong laban karabera. Gusto kong makita kung ano pang kaya ng Tianlang. Bakit lahat ng atensyon ay napunta sa babaeng iyon? Ang aking kapatid ay malubhang nasugatan, siya ay naging tagapagligtas ng Dajing. Ikaw, talo na ng Dajing. Ano ang gusto mong gawin? Bumalik kayo at sabihin sa inyong prinsipe.
Ang ikatlong karera ng kabayo, ang kabayong pandigma ng Dajing, ay tiyak na hindi makakatalo sa inyo. Ngunit kung sakali gawin ninyo ang sinabi ko, siguradong mananalo kayo. Ako ang bahala sa inyo, sa babaeng iyon, si Shen Nangxing. Pagkatapos ng tagumpay, gusto ko siyang patayin nang walang natitira. Bukas ang inyong mga mata at tingnan ninyong mabuti. Itong kabayong dugong pawis ay pag-aari ng kan ng Tianlang, ang kanyang sakdal na kabayo. Makatakbo ng 1,000 milya sa isang araw, hindi pa natalo sa kapatagan. Ang mga asno ninyo sa Dajing ay karapat-dapat bang makipagkumpetensya dito? Wala na. Ito ay ang maalamat na nakakatakbo ng 1,000 milya sa isang araw na pure-blooded na kabayong dugong pawis. Kapag tumakbo ang ganitong kabayo, hindi talaga ito mahuhuli. Hawases. Emperador, ako bilang tagapamahala ng Imperial Horse Bureau sa kuwadra ng Dajing, kahit ang pinakamahusay na kabayong imperial ay tiyak na hindi tatakbo ng mas mabilis kaysa sa ganitong kabayo. Tiyak na matatalo tayo. Kung gayon, ang nakaraang laban ay walang silbi ang panalo. Walang magandang kabayo. Kahit ang reyna ay may kakayahang umabot sa langit, hindi niya ito may papakita. Ano ang gagawin natin? Nasa panganib ang Dajing. Mabilis, itali ang dulo na ito sa ugat ng lumang punong iyon. Ang kabilang dulo ay ibigay sa akin. Hilahin ng mahigpit at ibaon sa lupa. Ginoo? Ang kable na ito ay napakanipis. Paano kung maputol ito? Maputol? Anong alam mo? Ito ay gawa sa Tianlang espesyal na bakal na alambre. Matalas at matibay. Kapag ang kabayong pandigma ay tumatakbo ng mabilis, kapag bumangga ito sa kable na ito, mapuputol pa ang mga binti ng kabayo sa isang iglap. Kapag ang babaeng iyon, si Shen Nangxing, ay sumakay at dumaan dito, ang kable na ito ay direktang matitisod ang kanyang kabayo at itatapon ito. Tiyak na siya ay babagsak at ang kabayo ay matutumba, mamamatay sa lugar. Sa oras na iyon, ako, bilang top scorer sa martial arts exam, ay lalabas bilang dahilan upang iligtas ang emperador at papalitan at tatakbo sa natitirang bahagi ng karera. Lahat ng kredito sa pagtatanggol ng bansa ay mananatili pa rin sa pamilya Bai. Nasaan ang mga tao ng Dajing? Paano walang kahit anino ng kabayo? Hindi ko nakikita. Natatakot ba sila? Ang kabayo ng prinsipe, naiihi sa takot, ayaw lumabas. Ang ikatlong karera na ito ay tunay na karera ng kabayo. Ang reyna ay hindi man lang inilabas ang kabayo. Paano ito magiging laban? Emperador, tingnan mo ang reyna, ang kanyang walang galang na anyo. Halatang tumatakas siya sa laban. Sumusuko siya ng hindi lumalaban. Sinisira ang karangalan ng Dajing. Ano pa ang hinihintay ninyo? Bilisan ninyong utusan ng reyna na pumasok kaagad. Kahit matalo, kailangan niyang tapusin ang karera na nakasakay sa kabayo. Nakakalakbay ng 1,000 milya bawat araw, kahit bigyan ka ng pakpak, sa harap ng modernong makina ng internal combustion, isa lamang tambak ng sariwang karne na gumagalaw. Matagumpay na order. Emperador, Jing, tapos na ang itinakdang oras. Dahil hindi kayo makahanap ng kabayo, ako, ang prinsipe, ay direktang magdeklara na ang Dajing ay talo ng hindi lumalaban. Ihahayag ko ang resulta ngayon. Sino ang nagsabing sumuko na kami? Tapos na ang oras. Dahil ang Dajing ay walang kahit isang kabayo, panalo na ako sa round na ito. Halimaw! Reyna ay nagpakawala ng isang bakal na halimaw na bumubuga ng usok. Barbarian, huwag manghina ang tuhod. Ano itong sirang bakal na balangkas? Akala ko isang mahiwagang hayop. Pero ito ay palamuti na maganda lang pero walang silbi. Ang mga tao ng Dajing ay talagang walang silbi. Walang alam. Ano ba talaga itong kakaibang bagay? Ito ba ang babaeng iyon? Tunog ng pagsakay sa kabayo? Imposible. Anong kabayo ang tumatakbo na may ganito kalaking ingay? Kahit ano pa ito, ngayon, dapat siyang mamatay. Babae, mamatay ka na. Maliit na talento, nagtatanghal ka sa harap ng dalubhasa. Kung ano ang itinanim, siya ang aanihin. Naku! Shen Nangxing. Emperador, nandadaya ang Emperatrice. Hindi siya sumakay ng kabayo. Ginamit niya itong mamamatay tao na bakal na halimaw. Emperador, nandadaya, dumiretso ito sa kabila ng lambak. Nasa gubat pa siya at sinubukang patayin ako. Ang sugat sa dibdib ko ay ginawa niya sa pamamagitan ng mahika. Emperador, dapat kang maging katuwiran para sa aking kapatid, si Shen Nangxing. Para manalo sa laro ay gumamit ng anumang paraan. Gumamit pa ng mahika, pinatay ang opisyal ng korte. Ang masamang babae, ang dakilang Jing, ay hindi siya kayang tanggapin. Shen Nangxing, bilang ina ng bansa,
ay nangahas na lumabag sa patakaran at manakit ng tao. Emperatrice, kung hindi ka makapagbigay ng ebidensya upang patunayan ang iyong kawalang sala, ngayon, hindi ka lang matatalo, kundi pati na rin ang pagpatay sa mahalagang opisyal ng bansa ay magbabayad ka. Ha ha ha. Ebidensya. Sino ang nagsabing wala akong ebidensya? Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung sino talaga ang pumatay sa mahalagang opisyal ng bansa. Kunin mo para sa akin ang isang purong puting screen. Ano naman itong aparato? Makapagbabalik ba ito ng panahon? Emperador, huwag kang maniwala sa kanya. Tiyak na nagpapanggap lang siya. Gusto niyang samantalahin ang pagkakataon para gumamit ng mahika at sirain ang ebidensya. Pagnanakaw ng kaluluwa. Ito ay pagnanakaw ng kaluluwa. Basta, patayin si Shen Nangxing. Ang masamang babae, ang natitira pang bagay, ay gagawin ayon sa orihinal na plano. Itong tali ng kabayo. Kaya nitong putulin ang mga binti ng kabayo. Siguradong mamamatay siya ngayon. Hayop. Sa gitna ng krisis ng bansa, hindi ka lang nag-iisip na maglingkod sa bansa, kundi pati sa likod ay nagpaputok ng palihim na pana para patayin ang emperatrice. Ito ay pakikipagtaksil sa bansa. Emperador ng Dakilang Jing. Lahat ito ay mga tao ng Dakilang Jing sarili nilang bitag. Walang kinalaman sa aming kaharian ng Tianlang. Emperador, patawarin mo ako. Ako ay nagkamali lamang sandali. Emperador, ang aking kapatid ay sandaling naakit ng demonyo. Mamahalin mo sana ako, Emperador. Alang-alang sa akin, patawarin mo ang aking kapatid. Lumayas. Inaasahan ko dati ikaw. Ang pamilyang Bai ay makakamit ang malaking tagumpay sa pagprotekta sa bansa. Sino ang mag-aakala na ikaw ay para sa personal na paghihiganti taksil na sumubok na patayin ang emperatrice? Ang mukha ng Dakilang Jing ay pinahiya mo. Mga bantay ng imperyo, makinig. Itong taksil na hayop, patayin dito sa lugar, bilang babala sa iba. Mabuhay ang reyna. Pagpalain ng langit ang Dakilang Jing. Jing. Nangxing, naghirap ka. Gagantimpalaan kita ng mabuti. Ang hari, mas mabuting asikasuhin mo ang iyong sariling harem. Sagot sa reyna ina, humihingi ng madla, si Madam Shen. Shen Nangxing. Ikaw itong masamang babae. Naglakas loob kang patayin ako, ang nag-iisang anak ng pamilya Bai. Ang pamilya Bai ay wala ng kapangyarihan ngayon. Kung hindi ako mauuna, si Shen Nangxing na masamang babae ay tiyak na hindi ako palalayain. Yung hari walang kwenta ay naakit na ng bruhang iyon, hindi na kontrolado ng akin. Dahil sila ay hindi nagbibigay ng pagkakataon sa pamilya Bai. Hayaan mo akong personal na ayusin ang Dakilang Jing. Bilisan mo. Buksan ang pinto. Tanggapin ang mga mandirigmang Bai sa palasyo. Magpadala ng isang grupo sa Fengyi Palace. Kunin ang dating reyna at patayin ang hari. Ang iba ay sumama sa akin sa Tianqing Palace. Ngayong gabi, lahat ng humihinga ay hindi mag-iiwan ng buhay. May tao? Nasaan ang mga Imperial Guard? Bakit ang ingay sa labas? Pinuno ng Imperial Guard, ikaw itong taksil na alipin. Hindi kita pinabayaan. Naglakas loob kang magrebelde kasama ang iyong mga sundalo. Ang hari, ang matalinong tao, ay pumipili ng tamang Panginoon. Kung may sisihin, sisihin mo ang pagtatangi mo sa bruhang reyna. Pinutol mo ang aming daan patungo sa buhay. May utos ang Reyna Ina. Ngayong gabi, sa Tianqing Palace, lipulin ang lahat. Patayin sila. Patay. Itulak ang ram upang bumangga. Pirmahan mo ito. Maaring ako ay mag-iwan sa iyo ng buong bangkay. Anong nangyayari sa labas? Ipinapabatid ko, Reyna, ang mga Imperial Guard ng Reyna Ina ay pinalibutan na ang Fengyi Palace ng mahigpit. Hindi lang iyon, hinarang ng Reyna Ina lahat ng palasyo sa harem, kasama ang pamilya Bai na may dalang 3,000 tagapaglingkod sa Tianqing Palace upang pilitin ang hari na bumaba. Modernong armas. Lahat ng mga lihim na bantay, magpakita kayo. Isuot ang mga bulletproof vests na ito sa ilalim ng inyong mga damit. Kunin ang baril na ito. Panoorin ang aking galaw. Buksan ang safety. Pindutin ang gatilyo at mag-aim. Barilin lang ang karamihan. Ngayong gabi, dadalhin ko kayo sa isang malaking labanan. Kahit ang tigre ay hindi kumakain ng kanyang anak.
Ilang taon kitang iginagalang bilang ina. Talaga bang gagawin mo ito? Upang patayin ako ng tuluyan? Anak, ikaw ay isa lamang binhi na iniwan ng dating hari. Anong klaseng anak ka? Kung hindi noong panahong iyon, hindi ako nakapagbigay ng prinsipe. Hindi kita itataas bilang puppet. Ang hindi mo dapat ginawa ay ang pagpapabaya sa bruhang Reyna na sumira sa kinabukasan ng pamilya Bai. Dahil hinahanap mo ang kamatayan, ibibigay ko ito sa iyo. Taddarin siya ng patay. Shen Nangxing. Nag-aalala ako na wala akong oras para pumunta sa Fengi Palace at patayin ka. Mga mamamana, humanda. Mga mandirigma, sugod. Itong mga walang takot na ito, tusukin ng maraming palatso, durugin. Nangxing, mag-ingat. Imposible! Anong mahiwagang baluti ang suot nila? Sumugod at patayin sila para sa akin. Nagbago na ang panahon. Matandang hayop. Parusa ng langit. Ito ang parusa ng langit. Maawa ka. Itong matandang mangkukulam, kalad ka rin na parang patay na aso. Ibilanggo sa bilangguan ng mga mamamatay tao. Hintayin ang pasya ng Grand Empress Dowager. Opo. Kapag nagtagumpay ang aking tiyahin, ako ang pinaka marangal na babae sa Dajing, Shen Nangxing. Gagawin kitang isang tao na walang mga paa at kamay. Akala mo makakaya mo pa mabuhay at lumabas dito? Shen Nangxing, huwag kang masyadong mayabang. Ika'y umaasa lamang sa mga halimaw na iyan. Kahit hindi ko gamitin ang banal na bagay, papatayin kita na parang isang langgam. Sa mga nakaraang taon, sinuhulan mo ang mga doktor ng palasyo para bigyan ako ng gamot na pampabaog at pampataba. Nilason mo ang pagkain sa malamig na palasyo. At sinusulan mo ang Empress Dowager na magsagawa ng blood test para kay Ning. Bawat isa sa mga ito, hindi sapat kahit 1,000 pagkamatay mo. Hahaha, ako ang gumawa niyan. Ano naman? Shen Nangxing, kahit manalo ka sa buong mundo, kahit patayin mo ako, hindi mo makukuha ang pagmamahal ng Emperor. Itinuturing kanyang bastos, kinasusuklaman kanya. Sa kanyang mga mata, ikaw ay isang kawawang tao na walang nagmamahal. Pag-ibig. Ang basurang pag-ibig na iyan. Ikaw lang ang nagpapahalaga. Bai Wanru. Bai Wanru, akala mo ba mahal ka niya? Ang mahal niya ay ang kanyang tagapagligtas. Kung noong panahon, hindi mo sinamantala ang pagkakataon matapos kong iligtas ng isang tao at nawalan ako ng malay dahil sa pagod. Mula sa aking kamay, ninakaw mo ang jade na iyon. Paano naman kaya titingin ng Emperor sa isang makamandag na babae tulad mo? Noong panahon sa yungib ng yelo, ang tunay na nag-alay ng buhay para iligtas siya ay hindi ikaw. Ako si Shen Nangxing. Ako, Siya pala. Palagi pala siya. Nagkamali ako ng tao. Nagtiwala ako sa masamang babae. Ngunit ang totoong nagbuwis ng buhay upang iligtas ang aking asawa ay itinapon sa malamig na palasyo. Pinahirapan sa lahat ng paraan. Ano ba ang mga ginawa kong kagaguhan? Nanxing, nagkamali ako. Buksan mo ang pinto at tingnan mo ako. Alam kong mali ako talaga. Dati, bulag ako. Niloko ako ng masasamang tao. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon na magbago. Payag ka? Mahal na ginang, ang emperador ay nasa ilalim ng malakas na ulan, nakaluhod buong gabi. Ang boses niya ay namamaos na. Kung magpapatuloy siya sa pagluhod, baka may mamatay na. Bakit? Naawa ka na ba? Noong araw, pinayagan niya. Si Bai Wanru na pahirapan tayo. Naawa ba siya? Ito ay taktika ng pagpapakasakit. Karaniwang lansihin ng mga lalaking manloloko. Huwag mo siyang pansinin. Pagkatapos mag-empake, bukas ng umaga, aalis na tayo sa palasyo. Ito ang pulso. Itong mga mansya. Itim na batik na salot sa dugo. Ito ay mga mandirigmang handang mamatay ng pamilya Bai. Ang sakit ay dulot ng mga bangkay. Mahal na ginang, ang sakit na ito ay napakakaiba. Tara, umalis na tayo. Hindi na. Diyos ng kamatayan, maglakas loob kang mangagaw ng tao sa teritoryo ko. Kailangan mo nang tanungin ang hawak ko, na scalpel kung papayag. Maawa ka, mahal na ginang. Iligtas mo ang emperador. Bakit ka nakatulala? Ipasok ninyo siya sa loob. Mahal na ginang, ang emperador ay halos wala ng hininga. Mangyaring gawin ang mahika at iligtas siya. Ang ospital ko ay hindi nigang iligtas ng libre. Ang buhay ng emperador ay napakamahal. Ito ay kalahati ng ginto ng kaban ng Dajing. Walang utang, pumirma at maglagay ng tatak. Gagawin ko ito kagad.
Madam, ako ay lumaki kasama ng emperador mula pagkabata. Hanggat maililigtas ang emperador, wag nang banggitin ang kalahati ng kaban. Kahit kunin ang aking buhay, walang pag-aatubili. Mangyaring, Madam, iligtas siya agad. Ang buhay mo ay walang halaga. Ang kontratang ito ay dapat siya mismo ang pumirma. Basta, huwag kang aalis. Huwag nang banggitin ang kalahati ng kaban. Ang aking buhay, ibibigay ko sa iyo. Itulak siya sa ICU. Hindi umalis si Nanxing. Ang salot na ito ay lubhang mapanganib. Siya ay handang ipagsapalaran ang kamatayan, magbantay sa tabi ng aking higaan. Sa kanyang puso, tiyak na mahal pa niya ako. Nanxing, alam ko na nasa puso mo ako. Sabay nating hinarap ang kamatayan, ang lahat ng ating mga sama ng loob. Kalimutan na natin ang kaharian ng Dajing. Ibabahagi ko sa iyo. Magsimula tayo muli, okay? Huwag kang assuming. Nagbabantay ako sa iyo. Dahil hindi ka pa nagbabayad. Utang mo sa akin ang 10 milyong tail ng ginto. Kahit ikaw, isang paa mo ay nasa impyerno. Kakalag ka rin kita pabalik para magbayad. Amo, kahit na ang epidemya sa palasyo ay kontrolado, ngunit may biglang pagbabago sa labas ng lungsod. Ang salot na ito ay kumakalat sa hangin. Ang mga tao sa lungsod ay naglagay ng mga kaldero. Nagpakulo ng suka, walang silbi. Ang mga tao sa buong lungsod ay mamamatay na. Airborne. Parang nag-mutate ang virus. Umaasa sa mga sinaunang tao na nagpapakulo ng suka, hindi na kailanman malilinis. Oras na para sa mga probinsya nung ito, makita kung ano ang tinatawag na tunay na mga sundalo mula sa langit. I unbox, I assemble. Bakal na halimaw, walang balahibo ito. Bakal na halimaw. Nagpapatawag si Emperatrice ng halimaw. Tiyak na magagalit ng husto ang Diyos ng salot. Mawawasak na ang Dajing. Lagyan ng espesyal na fog disinfectant. Lumipad. Bumaba ang ibong Diyos. Ito ay pagbaba ng ibong Diyos. Si Emperatrice ay isang diwata mula sa 9 na langit. Bumaba siya upang iligtas tayo. Mabuhay ang Emperatrice! Nanxing, talaga bang aalis ka? Siyempre. Nalutas na ang salot. Naligtas ang buhay mo. Bilisan mo, ibigay ang 10,000 tail. Bayaran ng ginto. Maghiwalay na tayo. Hindi kita papayagang umalis. Ikaw ang Emperatrice ng Dajing. Ikaw ang aking tunay na asawa. Ang buhay ko ay sa iyo. Feng Jingyuan, huwag mo akong lokohin ng drama. Magbayad. Aalis na ako. Lakas ng loob mong hindi magbayad. Hindi lang gamot pangligtas ang meron ako. Meron din akong lason na pwedeng pumatay. Kapag nakuha niya ang pera, mawawala siya ng tuluyan. Hindi ko siya kayang mawala. Hindi ko siya kayang mawala. Ipadala ang aking lihim na utos. Agad na magtipon ng 3,000 Imperial Guards. Ang underground treasury ng Dajing. Harangin ng mahigpit. Kahit isang langaw ay hindi pinapayagan. Makapasok. Emperador, ito. Susunod. Sa utos. Basta hindi niya makuha ang 10 milyong tael na ginto, hindi siya makakaalis. Kahit galit siya sa akin. Basta nananatili siya sa palasyo at singilin ako. May pagkakataon pa akong magbayad ng kasalanan. Amo, nagtipon ng emperador ng 3,000 Imperial Guards. Ang underground treasury ay pinalibutan ng mahigpit. Kahit ang mabibigat na gate ay ibinabana. Ganyan ang laro mo. Ipapakita ko sa kanya kung ano ang wala nang natira kahit sa salawal. 10 lata ng military sleeping gas. Modernong heavy container truck. 10 sasakyan. Mga tropa, kunin. Huwag din kalimutan ang mga ito. Nilabag ng emperador ang kasunduan at naantala ang aking biyahe. Kompensasyon sa mental na pinsala at penalty. Dapat isama. Kunin lahat. Emperador, may problema. Treasury. Naubos ang treasury. Kalokohan? Nagpadala ako ng 3,000 Imperial Guards para bantayan. Sino ang makakaubos ng treasury? Totoo po, Emperador. Punong-puno ng malalaking gulong marka ang lupa. Hindi lang si Emperatrice. Naubos ang treasury. At sumulat din siya ng divorce letter para sa inyo. Sinabi ni Emperatrice na kayo. 3 taon ng cold violence. Pinapabura ng babae at pinabayaan ng asawa. Bulag ang mata at puso. Nagtataksil. Umalis ka. Mahina na ang katawan mo, mahal na hari. Hindi ka dapat bumaba. Nasaan siya? Nasaan ang reyna?
Reyna, ang Reyna kasama ang munting prinsipe. Nakarating na sa Shenwu Gate. Shen Nanxing. Kahit mamatay ako, hindi ako pipirma. Ikaw ay reyna ng Dajing habang buhay. At kahit patay, ikaw ay multo ng Dajing, ng Xing. Alam kong mali ako, nabulag ako, kung mananatili ka lang. Maglalabas ako ng utos na buwagin ang 6 na palasyo. Palayasin ang lahat ng mga babaeng iyon. Huwag kang umalis, okay? Sa ngayon, may hawak akong sapat na armas at kayamanan upang sakupin ang buong mundo. Ako ang batas. Hindi ko kailangan iyong mura at huli na basurang pag-ibig. Lumayas ka sa akin. Mga guwardiya, makinig. Isara agad ang mga pintuan ng palasyo. Kung wala ang aking utos, kahit isang langaw, ay hindi siya dapat payagang lumabas ng palasyo. Pigilan siya ng sapilitan. Sa tingin ko, sino ang mangahas na humawak ng sandata? Lola, Ikaw na bulag na demonyo? Si Nangxing ay nagsugal ng kanyang buhay para sa iyo. Pero paulit-ulit mo siyang minamaltrato. Ikaw na walang utang na loob na demonyo, hindi ka karapat-dapat sa kanya. Hindi pa ako patay, ibagsak ang mga sandata, hayaan silang umalis. Nanxing, Nanxing, bumalik ka. Gonggong, nalaman na ba ng hari ang katotohanan? Papalayain na ba niya ako? Alam ko na ang hari ayaw akong iwan. Bai Shuren, huwag kang mangarap. Utos ng hari. Ang pamilya Bai ay nagtaksil. Walang kapatawaran. Bigyan ng isang baso ng lason. Hindi, ayoko uminom. Gusto kong makita ang hari. Ako ang kanyang pinakamamahal na rower. Sinabi ng hari, nagpanggap ka. Sobrang sama ng loob. Pagkatapos mong inumin, hindi na kailangan ng banig. Itapon sa libingan ng mahihirap para sa mga asong gala. Sa wakas, nagpagod ako sa buong buhay ko. Sa huli, wala man lang buong katawan na natira. Maawa ka, mahal, nahay. Ayaw kong lumabas ng palasyo. Isara ang lahat ng pinto ng harem. Mula ngayon, sa tabi ko, hindi ko kailangan ng kahit anong babae. Opo? Ninga, nakarating na tayo. Wow, ang daming tao. Sa pagkakataong ito, gagawin kong ang mga may utang na dugo sa pamilya Shen ay dugo sa dugo. Amo, malaki man ang lugar na ito, pero masyadong sira-sira. Ilang katulong at utusan ang kailangan nating upahan para maglinis ng 10 araw o kalahating buwan bago tayo makapanirahan dito. Umupa ng tao, masyadong mabagal. Hindi lang tayo titira rito, gagawin din natin itong Jiangnan na pinakamataas na punong tanggapan ng samahan. Mga lihim na bantay, makinig sa utos, ihulog ang mga espada, kunin ang mga ito. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung ano ang modernong kahusayan sa paglilinis. Diyos ko! Ang galing ng mahiwagang bagay na ito. Tapos na ang lugar, susunod, kailangan nating ihanda ang pangkitaan. Buksan ang kahon, i-load ang mga paninda. Ang aking kaluluwa ay sinipsip. Paano nakatayo ang tubig na ito? Walang kwenta, ito ay tinatawag na salamin. Ina, ang bango nito. Mabango talaga. Ang mga ito, kahit ang kabangyaman ng emperador, wala ni isa. Ang mga mayayaman sa Jiangnan, mga lakal at aristokrata, makikita ang mga ito, tiyak na mababaliw. Qingdai, magsindi ng paputok. Chonjige, ngayon, magbubukas sa tatanggap ng mga panauhin. Diyos ko, mayroon pala sa mundo ng ganito napakalinaw na salamin. Maging ang mga pinong linya sa aking mata ay nakikita ng napakalinaw. Ang karaniwang salamin kumpara dito parang basura. Ginoong may-ari, gusto ko ang salamin ito. Obra maestra, ang bagay na ito para sa oras ay maaaring dalhin kahit saan. Ang mga set ng tsaa na kristal, ako ang bibili lahat. Huwag mag-alala, marami para sa lahat. Pumila ng maayos. Ang purchasing power ng mga taong ito ay mas baliw pa sa naisip ko. Sinong walang mata na ito? Naglakas loob magtayo ng samahan sa Jiangnan. Naitanong mo ba sa samahan ng Jiangnan ang espada sa kamay? Ahaha. SHH, iwanan ninyo siyang buhay. Bumalik kayo at sabihin sa inyong pangulo ng samahan ng Jiangnan, sinira ninyo ang isa kong tasa. Kabayarang 100,000 taels na ginto, kulang ng 1 sentimo. Gagawin ko ang kanyang ulo bilang arinola. Lumayas. Ang mga tauhan ng babaeng iyon na pangulo ay nakasuot ng baluti na hindi tinatablan ng espada. At sinabi niyang dapat kayong magbayad ng 100,000 taels na ginto.
Ang kapal ng mukha ng babaeng taga-ibang lugar na ito. Akala niya, dahil sa ilang matatapang na gwardiya, makakapanatili siya sa Jiangnan. Ano ang silbi ng mataas na kasanayan sa martial arts? Pangulo, ang babaeng ito ay hindi alam ang pinagmulan, malakas sa labanan. Kung lalaban tayo ng direkta, batalo tayo. Mula bukas, putulin ang lahat ng supply ng mga hilaw na materyales sa Tianjige. Harangin ang daungan na kanilang inuupahan. Ipapakulong sila ng gobyerno dahil sa pagbebenta ng kakaibang gamot at panlilinlang sa publiko. Isasara ang tindahan, hehe. Hahaha, gusto kong wala siyang maibenta kahit isa. Luluhod siya sa pinto ng samahan at hihingi ng tira sa akin. Walang sino man ang pinapayagang pumasok at bumili. May utos ang alkalde, ang Tianjige ay nagbebenta ng mga demonyong bagay at niloloko ang mga tao, kaya ito ay isasara agad. Ma'am, nakipagsabwatan ang gobyerno at ang asosasyon ng mga mangangalakal. Sarado na ang ating tindahan at hindi na makapasok ang mga sangkap. Ano ang gagawin natin? Mabuti na lang na isara. Nag-iisip ako kung paano mag-hunger marketing, ngunit wala akong dahilan. Ilipat ang nabasa kahapon na display case na kristal sa harap ng pintuan nang hindi ginagalaw at maglagay ng karatula. Opo. Diyos ko, ang bangon nito ay bihira. Mas maganda pa sa sabon na ginagamit ng mayayaman. Ang Tianjige ay talagang mabuting tao. Bakit isinara ng gobyerno ang tindahan? Kailangan kong mabili ang salamin na nagpapakita ng kahit pinong buhok. Gamitin ang drone para ihulog ang 10 ito na black gold invitation ng eksakto. Sa nangungunang 10, pinakamayamang tao at asawa ng gobernador sa Jiangnan. Sabihin sa kanila, na bukas ng hating gabi, sa ilalim ng lupa na merkado ng Tianjige, magkakaroon ng auction ng mga natatanging piraso. Kailangan ng card para pumasok, ang may halagang mas mababa sa 1 milyong tael na pilak, ay hindi pinapayagan. Perlas na nagliliwanag. Ito ay isang kwintas na gawa sa mga perlas na nagliliwanag isang mahiwagang kayamanan ng mga immortal. Sa buong Jiangnan, tanging 10 imbitasyon ang umiiral at ito ay gawa sa Chino. Tanging ang ganitong banal na bagay ang nararapat para sa aking katayuan. Mga minamahal na panauhin, ang unang item ngayong gabi ay isang mahiwagang kasangkapan na kusa tumutugtog ng musika ng mga immortal. Simula sa 50,000 tael na pilak, ang bawat tataas ay hindi bababasa. 10,000 tael, simulan ang bidding. 100,000 tael. 150,000 tael. Huwag kayong makikipag-agawan sa akin. Ang huling item ngayong gabi ay hindi isang bagay, kundi ang eksklusibong karapatan ng Tianjige sa mga lalawigan ng Jiangnan. Nag-aalok ako ng 500,000 tael para bilhin ang karapatan sa Suzhou at Hangzhou. Ano ang sinabi mo? Nagrebelde ang vice-presidente at pinoprotektahan siya ng asawa ng gobernador. Ang babaeng ito ay hindi negosyante. Siya ay isang demonyo na pupuksa sa pundasyon ng Great Jin. Bigyan mo ako ng espada ngayong gabi. Lalaban ako sa kanya hanggang kamatayan. Ano ang gagamitin mo para makipagtagisan sa akin? Ito ang mga taon mong pag-iwas sa buwis at pang-aapi sa pamimilit pagbebenta, pati na rin ang pagpatay sa mga kakumpetensya. Ang matibay na ebidensya, pinakopya na ng mga tao ko ng 100 kopya, ipinadala na sa gobernador at sa alkalde. Ikaw? Paano mo nakuha ang mga ito? Bago sumikat ang araw bukas, wala nang Chen Fugi sa Jiangnan. Amo, ang net profit natin ngayong buwan ay triple na naman. Ang ginto sa bodega ay halos hindi na kasya. Patuloy pa ang mga tao sa bangko na humihiling na magdeposito tayo. Ito ang tinatawag na dimensional attack. Gamit ang makabagong teknolohiya at pananaw para manalo ang mga lumang samahang, bully at monopolista. Natural na madaling talunin. Bakit ko ba siya ginagalit noon? Bulag talaga ako. Haha, tara na, alis na. Huwag kang maging panggulo sa harap ng mahal na panauhin. Alis, alis, alis. Wala nang malamig na tingin ng emperador. Hindi na kailangan ingatan ang mga chismosa. Araw-araw magbilang lang ng pera. Ito ang totoong buhay ng tao. Amo, anong kalokohan ang sinasabi mo? Ang dakilang inang Reyna ay maharlikang pamilya ng Great Jin. Siya ang pinakamataas na pinagpipitaganang nakatatanda sa mundo. Paano papayagan ng emperador na lumabas siya ng palasyo? Kapag nahuli ito, isa itong krimen na pwedeng ikamatay ng buong angkan. Kung ayaw palayain ng emperador, gagawin ko siyang mapilitang palayain. Pangalan ng produkto, malalim na, natutulog na pagong napil. Pag inom, mamamatay tao sa loob ng 3 araw. Majay gising pagkatapos ng 72 oras. Walang anumang side effect. Oras na para uminom ng pampakalmang sabaw, ang dakilang inang Reyna. Dakilang inang Reyna, anong nangyari sa iyo? May tao ba? Tawagin ng doktor. Nawalan ng malay ang dakilang inang Reyna. Bilis, bilis.
Iligtas siya. Kung magkaroon ng kahit anong aberya ang aking lola, papagbabayarin ko ang buong akademya ng medisina. Mahal na emperador, ang dakilang inang Reyna ay biglang nagkaroon ng malubhang sakit sa puso. Wala na siyang pulso, hindi na humihinga. Wala kaming magagawa. Bilisin mo. Mabilis na ang epekto ng gamot. Kailangan nating madaling mailabas ang tao. Dumating ang emperador. Umalis. Umakyat sa bubong. Lola, itinuro ninyo sa akin ang pagtitiis at pagbalanse. Ngunit ngayon, matatag na ang aking trono. Pero ako ay naging isang tunay na nag-iisa. Hindi na ako gusto ni Nanxing. Inubos niya ang kabangyaman at lumayo. Kahit kayo, iniwan ninyo ako. Ano ba ang mali kong nagawa? Bakit ako pinaparusahan ng langit? Mapahamak ka. Anong problema ni Feng Jingyuan? Sa kalagitnaan ng gabi, pumunta siya para umiyak. Ang gamot na Deep Hibernation Turtle Breath Pill, kahit na nakakapagtago ito ng mga senyales ng kamatayan. Pero mayroon itong mahigpit na 72 oras na limitasyon sa bisa. At itong gintong rosas na kabaong para maiwasan ang pagkabulok ay ginawang napakahigpit. Walang sirkulasyon ng hangin. Kung hindi natin ngayong gabi, nang mabilis na mailabas ang tao at iturok ang antidote, ang Grand Empress Dowager ay nasa loob, hindi lang siya mawawalan ng hangin. Kung ang epekto ng gamot ay maglaho ng maaga. Sa masikip na kabaong na ito, mamamatay siya sa loob ng kabaong dahil sa kakulangan ng hangin. Lola, kayo ba iyon, Lola? Nagpakita kayo ng tanda, di ba? Nako, ang Grand Empress Dowager, dahil sa kakulangan ng hangin, ay maaaring nagising ng maaga kapag nabuksan ang kabaong. Ang planong magpanggap na patay ay tuluyang mabibigo. Alagang hayop na buhay, pusa na kahel, ipadala agad. Meow. Isang ligaw na pusa ang nagdulot ng kaguluhan. Nababaliw na talaga ako. Akala ko pa naman si Lola ay mabubuhay muli. Sunog! Emperador. Isang malaking sunog ang sumiklab sa gilid ng templo ng mga ninuno. Malakas ang apoy. Protektahan ng emperador at ilabas siya. Agad na tipunin ang lahat ng bantay para patayin ang apoy. Ang mga nasa labas, ang sunog na ito ay tamang-tama ang oras. Buksan ang kabaong. Tulungang tumayo ang tao. Ang peking manika ay bayad na. Ipapadala na sa inyo. Habarin ang damit panlibing ng Grand Empress Dowager at isuot ito sa manika. Bilisin mo. Isara ang kabaong. Takpan ng pako. Lola. Apo, ihatid ko kayo. Ito. Nasa impyerno ba ako? O nasa langit na ako? Lola, nasa Jiangnan ka. Sa aking Chonji Pavilion na bangka. Mabuti? Magaling na takas ng Xing-a. Ang tapang mo mas malaki pa sa langit. Pero gusto ko. Lola, komportable ka ba? Mula ngayon, ning araw-araw kitang mamamasahe ng balikat. Magandang araw. Sa pagtanda ko, naranasan ko pa ang ganitong malayang araw na parang Diyos. Ang malamig na palasyo. Kung sino ang gustong bumalik, sige. Iniulat ko, Hari. May lihim na ulat mula sa Jiangnan. Ang bagong umusbong sa Jiangnan, ang pinakamahusay na samahan ng kalakalan Tianji Pavilion. Ang pag-uugali ng pinuno nito, mabagsik at determinadong At ano? Bakit ka nag-aatubili? at iginuhit ng espiya ang larawan ng pinuno. Ang mukha nito ay katulad ng dating reyna na si Shen Nangxing eksaktong magkapareho. Nangxing. Nangxing nga? Hari, ang mga gawain ng bansa ang mahalaga. Umalis ka? Lumayas ka? Kung wala siya, ano ang silbi ng imperyong ito kung wala siya? Ihanda ang kabayo. Pumunta sa Jiangnan. Tapos na. Ang engine na ito, tiyak na sapat ito para sa disyerto. Nangxing ang malaking bakal na sasakyan na ito, talaga bang kaya nitong tumakbo mag-isa? Kung hindi mo ako pinayagang magkunwaring patay at umalis sa palasyo, hindi ko makikita sa buong buhay ko ang mga bagong bagay na ito. Lola, ang bilis ng sasakyan na ito kaysa sa palasyo, 100 beses na mas mabilis kaysa sa karwahe. Lola, ang SUV na ito, naayos na ang suspension system. Bukas ng umaga, aalis na tayo.
Dadalhin kita sa labas ng hangganan upang makita ang nag-iisang usok sa disyerto at kumain ng inihaw na buong tupa. Nanshing, sa wakas natagpuan na kita. Sino ang matapang na pumasok sa Tiangige? Lumayas ka. Walang galang. Ako ang emperador ng Dajing. Ipasok si Shen Nanshing upang makita ako. Emperador? Ako pa ang Jade Emperor. Ang pangalan ng ating Panginoon ay para sa iyo. Napulubing pwedeng tumawag? Ang baliw na ito ay narito nakaluhod ng kalahating araw. Akala niya siya ang emperador. Nanshing, ako'y nagkamali. Lumabas ka at makipagkita sa akin, Nanshing. Nanshing, papayag ka bang makita ako? Pakiusap, Nanshing. Sumama ka sa akin pauwi. Inalis ko na lahat ng babae sa harem. Pinatay ko ng sarili kong kamay si Bai Wanrong. Ngayon ang harem ng Dajing ay walang laman para sa iyo lamang. Ipinapangako ko, sa hinaharap, tayo lang ang magkakasama. Okay? Pinaalis ang harem. Pinatay si Zishi. Feng Jingyuan. Ang paraan ng pag-aakalang ikaw ay mabuti, ay nakakasuka. Ang aking mundo ay malawak. Iyong palasyong puno ng kalkulasyon, sirang palasyo. Itabi mo para sa iyong sariling libingan. Hindi ko kilala ang taong ito. Palayasin siya. Huwag siyang papayagan na tumapak sa Jiangnan kahit kalahating hakbang. Nanshing, huwag kang umalis. Hindi kita kayang mawala. Maging maayos ka. Sinabi ng Panginoon, huwag kang papayagang pumasok sa Jiangnan kahit kalahating hakbang. Wala na. Talagang wala na lahat. Inay, tingnan mo, may kamelyo at may malaking agila. Malapit na ba tayo sa labas ng hangganan? Ay naku, dahan-dahan lang. Buhay pa ako sa kalahating siglo. Unang beses pa lang ako pumunta sa Hilagang Kanluran. Ang langit sa labas, kumpara sa parisukat na palasyo, ay mas maliwanag at mas malawak. Lola, Ninga, umupo ka ng maayos. Aalis na tayo. Dadalhin ko kayo sa kainan ng inihaw na buong tupa. Tanggalin ang mga pakikibaka sa kapangyarihan ng imperyo. Mula ngayon, ako si Shen Nanshing ay gagawin ito. Pinakamayamang tao sa buong mundo, mamumuhay ng malaya.